Okay mga sangkay, alamin nga natin itong balita tungkol po sa Pilipinas na napasok daw po ng China o may mga Chinese di umano na naging espiya mga sangkay. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Janjan, and I'm back for another topic na naman. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video nito, ito mismong pinapanood yung mga sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all, okay? At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, syempre wag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood dyan mga sangkay, sa Facebook, okay? Eto, may ginawa po akong sample video para mas masundan nyo. Habang kayo ay nanonood, i-check nyo po sa bandang itaas, mayroon po diyang 3 tuldok. Okay, 3 tuldok, kagaya naman po nitong, kagaya nitong sample video na ginawa ko. 3 tuldok bandang itaas. So, gawin nyo po ito ng actual sa mismong pinapanood yung video ngayon. Pindutin nyo po yung 3 tuldok, tapos may lalabas na show more. Ayan yung show more, okay? Pag lumabas na yung show more, pindutin nyo po yung show more. Okay, ganun lang po kasimple mga sangkay. Okay, I hope na nasundan po ng lahat. So, ito na nga, pag-usapan po natin itong balita, no? Alam nyo, medyo nakakagulat lamang po ito ngayon, itong lumabas na report na mayroon daw pong 36 na Chinese recruits nakapasok daw sa PCG Auxiliary. At ngayon, mga sangkay, inalis na. Kaya nga lang, how come? Paano nangyari na nakapasok po itong mga to? Well, tingnan po natin mga sangkay ang balitang ito. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na mahigit 30 Chinese ang nakapasok sa kanilang auxiliary force. Grabe naman yun. Pangambatuloy ng ilang mambabatas, baka nag-e-espiya ang mga ito sa aktibidad ng PCG. Naku po. Sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Kasangga sa pagbabantay at pagsaklolo sa sakuna, pero ang mismong Philippine Coast Guard Auxiliary Force, napasok na raw ng mga banyaga. Nako. Teka lang, paano napasok yan, no? Ito ang inungkat ni Surigao del Norte, Representative Ace Barber sa pagdinig sa Kamara kahapon. Nako, buti na lang na nalaman to. Mga volunteer ang bumubuo sa Coast Guard Auxiliary. Pero sa gitna ng isyu ng agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China, napag-alaman kasing may 36 na Chinese ang nakapasok sa organisasyon. 36? My goodness, paano nangyari to? Just like to be updated as to the status of that, no? Kasi I understand that most of those recruits who were Chinese have the ranks of Brigadier General, Uy, pambihira. Commandant, and all those things. And parang na-overtaken yung Coast Guard. Sagot ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, Desyembre pa inalis ang mga nasabing Chinese. Biguro kasi ang mga ito na magbigay ng kailangang dokumento kabilang ng national security clearance. We did checks on their compliance to the standard set and we found that... Okay. So, nung December pa. Pero, bakit? Bakit mga Chinese? They did not comply. So we initiated their delisting. They are now, in fact, delisted. Yun nga lang 2 hanggang 3 taon daw na natili ang mga Chinese sa PCG Auxiliary bago inalis. O, diba? Ang taas po, mga sangkay ng itinagal nila o mahaba-haba rin pong panahon na namalagi. So, ano yun? Naging spy sila sa loob. Abay, pambihira, mga sangkay. Kaya pangambatuloy ni Congressman Barbers, These Chinese have been a member of the Auxiliary of the Coast Guard. Pambihira, naging member pa ng PCG? Auxiliary? What the? Have been performing perhaps spying duties dito sa atin. Possible talaga yan. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. kaya naniniwala ang kongresista na kailangan ng mas malalim na investigasyon sa issue. Dapat din umanong malaman kung sino mga miyembro ng Coast Guard ang nag-recruit sa mga Chinese. Ayun, yan ang dapat alamin, no? Nako po, mga at saka kailan ba? Kailan ba nangyari ito? Lalo pat banta ito sa ating national security. Kapag tayo napasok nitong mga Chinaman na nag-iispiya lang sa atin, it will render the Coast Guard, the armed forces, useless and inutil. Correct, correct.
Iging sensitibo umano ng issue, humingi ng executive session ang Philippine Coast Guard para sagutin ang iba pang tanong Naku po. ng mga kongresista. Nagbabalita mula Ito pa nga mga sangge, ito may balita. Pinaiimbestigahan na daw po ng Kamara. Kasi kahit ako, interesado din ako, sino ba ang may gawa nito? Ano ba, mga sangge? Kasi for ano yan para po yan sa seguridad ng ating bansa. At alam po natin na ang China ay threat po sa Pilipinas. I'm sure there will be people who should be made accountable. It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious, and that is a serious threat to national security. Seryosong banta sa national security. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre sa napaulat na pagkakaroon ng Chinese nationals sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 20, naungkat ang issue at maging ang posibilidad na ng espiya ang mga nasabing Chinese. Naku po! Yan tayo Parang, ano yun, may nagtraidor sa bansa natin at nakapasok tong mga to. Sa gitna ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagsagawa na sila ng investigasyon at tumulog sa intelligence at national security agencies. Dahilan upang madelist ang nasa 36 na Chinese bilang auxiliary members. Marami-rami din yun, 36 These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So I'm glad that you have already taken action by delisting them. Ang makabayang black lawmakers pag-aaralan kung maghahain ng resolusyon upang ungkatin ang issue. Mayroon na nga makatutol mayroon na nga magpapaimbestiga, i-eksena naman yung makatutol. I'm sure member ng PLA yon, 'di ba? Kung pumasok dito sa Pilipinas. And of course, sila ay loyal sa kanilang bansa. Malamang na-report yung mga kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. At yun po yung nakakabahala kasi intelligence information. Hindi ko alam kung minaplastic lang tayo ng mga to Ang totoo ba talaga silang concern sa Pilipinas? Ngayon, kaya siguro pag-aaralan namin kung paano talaga magkaroon ng resolution para paimbestigahan ito. Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan na mga kapwa natin Pilipino. Kaya tayo nga sa bansa natin din, ito po yung isa sa problema. May mga nakakapasok po sa gobyerno, mga sangkay na alam nyo na yun. Nasa listahan ng mga grupo na kumakalaban sa ating gobyerno, di ba? Kahit hindi na po natin i-mention, alam na po natin yan kung sino-sino ang mga yan, mga sangkay. So, kumbaga, parehas lang to. Ito mga Chinese din na pumapasok na alam naman po natin na makakalaban po yan ng ating pamahalaan o kumbaga hindi man pinipersonal natin sila but we know na pwedeng gawin ng China ang mag-espiya sa bansa natin. At isipin mo, naging PCG auxiliary. Malupit. Talaga hindi dapat ito palampasin kasi ilang layers na yan ng pag-apak sa soberanya natin. Nabanggit naman Okay, forward natin yan mga sangkay kasi puro eksena na nila to dito. Hindi po natin. Hindi ko alam, ba't may ba't lagi silang pabibo itong makatutol black? 3 taong naging miyembro ng auxiliary force ng PCG ang mga inalis na Chinese. Nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon at tiniyak na papanagutin ang mga nag-recruit dito. We are proceeding with this very carefully, Your Honor. Okay, so ako mga sangkay, medyo curious din ako. Sino ba yung nagpapasok sa mga yan? At saka kailan? Anong taon? 'Di ba? Kailan nangyari?
Kaninong panahon nangyari yan, mga sangkay? Kasi nakakagulat lang na biruin mo mga Chinese napasok yung PCG auxiliary. Paano nangyari yun, di ba? Kahit tayo magdududa, parang mga spy sila, napasok po. Ito ang nakakagulat kasi PCG. Kasama po yan sa puwersa ng ating bansa tapos mapapasok. My goodness. Well, ano po ang inyong komento dito? Anong naiisip nyo na rason? Paano po yan napunta dyan, mga sangkay? Tingin nyo ba may hudas sa ating pamahalaan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Okay, so ako na po ay magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.